Praise the Lord and magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi ay nagkita-kita muli tayo para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And tonight, binabati ko po ang lahat na nakasubaybay po sa atin sa Facebook Live and at the same time sa ating pong Zoom. Nawa po ay gabayan po tayo ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita. And so tonight, before we start, I would like to ask you to join me in prayer, and may the Lord will bless us tonight. Let us bow our heads. Heavenly Father, we praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya at mga pagpapala. Panginoon, sa gabing ito, ikaw, Lord, ang nawa ang magturo sa amin at gumabay. Let the Holy Spirit, Lord, move in the midst of us, even in our minds and hearts, even, O Lord, with this situation that we have. Allow us, Lord, to have our trust and our love on your presence, oh God. Lord, let everyone be cleared, oh God, in our minds and hearts. Ikaw, Panginoon, ang magpuno ng aming mga kakulangan. Ikaw, Panginoon, ang magpapala sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga may karamdaman o meron mga pinagdadaanan. Ikaw ang aming solusyon, Panginoon. Dahil ikaw ang kasagutan sa lahat ng bagay. Sa gabing ito, dinadalangin ko, Panginoon, turuan mo kami, ipadala mo ang banal na Espiritu na siyang magiging guro namin. It will be, the Holy Spirit will be our teacher tonight with all the wisdom and understanding that comes from you, Lord. Tonight, we return all the glory and thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ. Bless, O Lord, every listener, viewers, and everyone that join us tonight in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat na nakasama po natin ngayon. And of course, alam po natin na medyo hindi na rin po maganda ang ating ang kalagayan ng Pilipinas sa ngayon. No? If you can see that maging ang gobyerno po natin ay halos hindi na rin po malaman kung ano po ang maaring gawin, mga kapatid. So, akin pong nakikita no, na maging sa karanasan ng bawat isa, hindi talaga natin masabi kung kailan at sino ang maaari pong mahawa ng sitwasyon po natin. At in fact, patuloy, buti na nga lang po, at patuloy lang po tayo sa GCQ. Although na two things, no? Maring hindi po, kumbaga parang dalawang bagay, maring ikasaya, maring mo ring ikalungkot. Ikasaya po natin dahil ang mga magtatrabaho ay patuloy pa rin makapagtrabaho, ang mga sasakyan ay mga transportasyon ay makalabas na rin, at kailangan din natin ng pera, kailangan din po natin ng pagkain, at kailangan po natin magtrabaho. And makapangnegosyo naman ang iba, at ang iba naman ay ika nga'y makapagpatuloy sa kanilang mga ginagawa araw-araw. At of course, magkaiba po yung ECQ sa GCQ. Pero maaari din po tayong malungkot dahil alam po natin na nung bigla pong binitawan ang luwag ng sitwasyon, ay bigla pong dumami ang nagkaroon po ng infection. And ang isang maaring nakakalungkot po na bagay is that paano po kung maging ang mga nag-a-attend na po sa mga pasyente, doctor, nurses, or staff, hospital staff, ay maaaring pong mahawa sa dami po ng kanilang inaasikaso at sa hina na rin po ng kanilang mga resistensya dahil po sa sila na lang po lahat ang nagtatrabaho. Tayo po sometimes nangunguyakoy lamang sa ating mga bahay, no? At ang pinaka-challenge natin yung transportasyon lang natin, no? Pagdating sa trabaho, di kanya-kanyang ingat na lang. Pero sila, kahit mag-ingat sila, maari po talaga silang mahawaan. So, nakakalungkot dahil maari pong mas lalo pang tumaas ang bilang po ng infeksyon dahil po sa
wala na pong control. No? At ang mga tao parang naumay na sa balita. Ang mga tao ay parang naumay na sa pangalan na COVID, no? Maraming natatakot pero marami pong nawawala na rin sa sarili. Ika nga, wala na rin magandang maisip kung ano po ang magawa. So lalo na kahit pag binasa po natin ito pong vaccine, sabi pa nga nila on the way na, medyo may mga maganda ng resulta. Naturally, ang tao talaga makahanap ng solusyon. Unfortunately, ang bakuna daw ay maaring the earliest na lalabas sa public ay January pa. Wow. So medyo talagang sa mga kapanahunan po na ito ngayon, talagang ika nga'y nabagabag ang lahat. Ano po? At hindi po natin alam ang kinabukasan kung ano ba ang next, ano ba ang next month, ano ba ang next year. So hindi po natin alam, halos parang na-shut down ng Panginoon ang 2020 talaga. From January, maybe to December talagang shut down ang taon na ito para po sa atin. And again, maaaring malungkot, maaaring masaya. Kasi malungkot dahil siyempre nagkaroon po ng marami pong karanasan bawat isa po sa atin. Nakakalungkot po na maraming namatay, marami pong lahat po naghirap, no? Lahat ay nakaramdam ng kapigatian, ika nga, no? Sabi pa nga ng Bible it seems like yung beginning of sorrows, ika nga, ay talagang naramdaman po natin, no, na parang perplexity nandun po sa puso natin, no, ng mga tao running to and fro, ika nga, no, parang hindi nila alam kung anong gagawin nila. And at the same time, masaya naman on the part na marami po ang nakarealize na kailangan nila Diyos. Marami pong nakarealize na wala palang silbi ang mga material na mga bagay kung hindi mo kasama ang Panginoon. Maganda rin dahil marami pong napukaw ay namulat, no, sa kalagayan na meron po sila, no. Although ang iba ay patuloy po sa kanilang mga ginagawa, nag-e-enjoy po sila, no, at in fact lumala pa nga po yung iba, no. Dahil sa kumbaga parang na nasanay na sila sa mga balita, no, ay balewala na po sa kanila. In fact, may mga nagbibiro na nga po na hindi nga sila tatablan, no. So dahil po diyan, ang mga kalagayan po natin bawat isa, nakakalungkot po ito. At ngayon ko na-realize ko na sa mga kapanahunan ngayon, isang bagay ang maaaring at kailangan natin, no, sa ganitong kapigatian is the fruit of the Spirit. Yung bunga ng banal na espiritu sa atin. And yan po ang aking i-discuss. This is the part 1 na hinati ko lang po para hindi po masyadong mahaba dahil i-discuss po natin isa-isa ang tinatawag po na fruit of the Spirit. And so, ngayong gabi, ano po, ay tayo po ay tingnan po natin ang kalagayan po ng bawat isa. And at the same time, mamulat po tayo na ito pala ang dahilan kung bakit ang Christians ay binigyan ng Diyos ng banal na espiritu. Last week, we studied, no, the yung purpose of the Holy Spirit, dahil dalawang dahilan po na hindi po tayo makapasok sa langit, di po ba? Yung isa ay unrighteousness, and at the other one is we are in the flesh and blood. And so that's the reason why Jesus said you must be born of water and of the Spirit, because birth in water, which is the baptism in the name of Jesus Christ, is the one that will give us solution. Ano po? And sir, we have learned that there are many reasons why Jesus gave the Holy Ghost to those who believes in Him, from the apostles to the disciples up to our time. And so, hindi po totoo na wala na po ngayong binibigay na banal na espiritu. Ano po?
or yung evidence ng speaking ito, hindi na nangyayari, hindi po totoo yun. It goes up to the coming of the Lord Jesus Christ. And so, sabi ng ating Panginoon, tarihin Jerusalem and wait for the promise, which is very important na sinasabi nga ng ating Panginoon, maghintay muna kayo. So, minsan mag-iisip po tayo, bakit nga ba kailangan natin matanggap po natin ang banal na Espiritu? And isa po dyan sa binanggit po ni Apostle Peter is that and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, actually, the receiving of the Holy Ghost is just a manifestation of God, but actually the result is much more important. The gift, no? And Paul discussed the gifts, and i-discuss din po natin yan sa susunod. But ang sa binanggit ni Apostol Pablo is the fruit of the Spirit. So, amazingly, there are many fruit in the Spirit, and kumbaga, plural dapat, no? Fruits of the Spirit. However, in Galatians chapter 5 verse 22, ang binanggit po ay fruit lamang, no? Fruit, pero marami siyang binanggit. Ayan. So, gusto ko po maintindihan ninyo, mga kapatid, na ang banal na Espiritu po, kapag pinabayaan po natin na mamunga po sa atin, ang mga bagay na ito ay pwede po natin makamtan. Ano pong pagkakaiba ng gift at saka ng fruit? Ang gift of the Spirit, i-discuss din po natin yan on the next weeks. So, abangan nyo po yun. No? Ano yung mga gifts of the Spirit? No? At paano mo makontrol ang mga ganung mga bagay. No? The gift of the Spirit is something that God gave to you through the Holy Spirit. No? Binigay po yun. No? So, kumbaga, parang wala kang ka-effort doon. No? All you have to do is just to desire the best gift. But, pag sinabi po nating fruit of the Spirit, it is not automatic. Saan ka makakita ng puno na pagtanim mo may bunga? Automatic, the next day may bunga. Di po ba? Wala. So meaning, ang fruit of the Spirit is a progress, is a process na dapat ma-attain po natin bilang mga Christians. At kapag may Holy Spirit po tayo, tutulungan niya po tayo. If you allow the Holy Spirit to dwell in your heart and let it grow in your heart through the Word of God, magkakaroon po ng bunga. Ayan, magkakaroon po tayo mamunga po talaga tayo. At yan po, mga kapatid, ang mahalaga na ang bawat isa po sa atin ay magsikap. No? So, pag sinabi po natin bunga, may puno siya. No? Kasi wala namang bunga na bigla na lang lulusot sa lupa. Di po ba? Dapat may tanim, may binhi ka muna, tutubo, magsanga, and then mamunga. Di po ba? So ngayon, kagaya din po natin, no, tinanim tayo ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Pero habang nag-grow po tayo, dapat meron pong bunga na makikita po sa atin ng ating Panginoon. So tandaan po ninyo, hindi po nagugustuhan ng Diyos ang isang tao na hindi po namumunga. Tandaan po ninyo yon. Nagalit nga po siya sa fig tree, di po ba? Ang fig tree wala namang kinalaman, wala namang kaalam-alam. Hindi niya nga alam na magbibisita ang Panginoon sa kanya. Pero ang purpose ng fig tree is to give fruit. Nung nilikha siya ng Diyos, yung mga puno, may puno na nilikha ng Diyos na para sa bahay, para sa construction. Pero may puno na nilikha ng Diyos para sa bunga. So ngayon, ang puno na para sa mga bahay, akala mo lang walang bunga, pero ang paggawa mo ng bahay at ang paggamit mo sa kanya, yun ang bunga niya. Pero may mga puno, mga kapatid, na maliban sa nagagamit din silang bilang tabla, pero kalimitan, sila po'y ginagamit or napapakinabangan dahil sa kanilang mga bunga. So, ang Panginoon, nung maglikha siya sa lahat ng creation niya, He expect fruit. In fact, kahit sa kay Adam and Eve, anong sabi niya? Go and multiply and replenish the earth. No? Sabi niya, be fruitful and multiply and replenish the earth. So, God really desires everybody to be fruitful.
dapat magbunga. However, alam po natin na hindi alam ng Diyos na hindi po ito biglaan. Ang Panginoon is a logical God, no? He believes in reason. That's why He put reason in our mind, in our heart. At kapag nagtanim ka, ang kailangan mo lang ay alagaan. Alagaan mo yun, and then pagkatapos, patubuin mo, diligan mo, no? Lagyan mo ng abono until na lumago, at kapag lumago na, ay i-expect mo na ang bunga kagaya ng palay o kagaya din ng iba't ibang mga puno at pananim. So, sa atin mga kapatid, ilang beses na pinakita ng Panginoon at inihambing ang bawat isa sa atin na kagaya ng mga pananim, kagaya ng isang puno. Even the church is like a tree, sabi niya, it's like a mustard. Is kagaya ng isang mustard seed na ang seed niya ay napakaliit, pero kapag tinanim mo, tutubo siya, and then lalaki siya na bilang isang puno, and then ang mga hayop, ang mga tao, ang mga ibon, doon ay kumbaga nakinabang. No? They benefited the tree that grows from the small seed. And Jesus said that's like the kingdom of God. So that means it's like also the church, brethren. So the church should grow also. It should bear fruit. Now remember, any church that will not bear fruit, mga kapatid, ay maaring managot sa Panginoon. So tandaan po natin ang pagtubo din ng church, hindi lang din po nakasalalay sa pastor. Nakasalalay din po yan sa lahat sa atin. Bawat isa sa atin ay sanga ng puno na dapat ay magsikap na mamunga. At ang ating pong mga churches ay dapat na mag-grow at mamunga at mag-improve, magiging successful. So mga minamahal, yan po ang ating pong dapat na isipin. So, as the Spirit is given to you, you have to cultivate it. Now, i-cultivate mo yon. Sikapin mo na ang sarili mo ay magkaroon ng mga bunga na ating pong pag-aralan ngayong gabi. All right. So, dito po tayo sa una pong slide. No? At ang aking pong ibibigay sa inyo ay understanding the fruit of the Spirit. No? And know how to develop the fruit of the Spirit in your life. So isa-isahin po natin, unti-untiin po natin, at bawat numero po, no, or binabanggit po ng Bible ay bigyan po natin ng konting paliwanag kung paano po natin ito mas maisabuhay. Right? So, mga kapatid, saan po ba natin muna mabasa ang fruit of the Spirit? Pag binasa po natin yan, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Dito po tayo, ito po yung ating text ngayong gabi. Sabi sa 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, dito again, no? Makita po ninyo, the fruit there is a singular word. And but it deals with a lot of things there. In fact, it's about 9. So, ang lahat ng mga bagay na ito dapat nasa atin. So, the fruit of the Spirit dapat sikapin natin na ma-attain natin. Kumbaga, one at a time maybe. Ika nga, kagaya ng sabi ng kanta, one step at a time. No? And at the same time, ito nga po, no? Kanta ng mga bata to, saulado nga po ito ng ibang mga bata. Dapat masaulod din po natin, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, may version po yan na iba na ginamit po sa kanta, no? Kaya hindi po magtugma po dito. Gayunpaman, bawat isa, babanggitin lang po natin. Alright. So, ano sa Tagalog daw ito? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Okay? Ang sinulat dito ng Tagalog ay katuwaan, pero I think the good word there is kagalakan. Okay. Parehas lang naman. Katuwaan, kagalakan.
kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. No? Ang word niya dito is pagtatapat. Kasi ang tapat at saka faith is parehas. No? Pero may ibang word pa yan na pananampalataya. No? Pero ang dinidiscuss ko dito is faithfulness, which is katapatan. And then, kaamuan, no? Dapat maamo. Pagpipigil. Oh, yan. Okay lang, medyo control, no? Laban sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. Meaning, if you have these things, wala kang pagsuway, wala kang violation, wala kang kaso. Ika nga, no? Dahil wala pong kautusan na laban sa mga binanggit po na ito na fruit of the Spirit. Tingnan po natin sa isang chart, mga kapatid. The fruit of the Spirit. Ayan. No? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? So, ito po ang mga bunga. Isang bunga lang siya. No? So, parang pagka tiningnan mo, no, parang dapat kapag kinain mo ito, parang kainin mo siya lahat. No? Dapat meron ka lahat nito. So, sinasabi ko nga mga kapatid, itong mga bagay na ito is attainable. No? Pwede talagang makamtan kung gugustuhin po natin. At yan po ang gusto po ng ating Panginoon. Habang po napalaki ang problema po natin, no? Lalo-lalo na mga kinakaharap ng ating bansa, no? At pabigat ang buhay po, wala pong isang bagay na pinakamagandang gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon, but the Spirit and the Spirit that bear these fruits, dahil mahalaga po sa atin ito na mag-exist ito sa bawat isa sa atin. Alright, unahin po natin ang love. Okay? Love. So, alam po natin na lahat naman ng tao nakakaintindi po ng love. No? May bata, matanda, no? Binata, dalaga, mag-asawa. Alam po ang word na love. No? However, may dalawang klase ang love. Po. Ang isa po ay tinatawag na filial love, which is parang ang isang lalaki nagkagusto sa isang babae, no? And ang babae din ganun sa lalaki. No? That's filial love. The other one is agape, which is there is no condition. You just love the person. No? And that is God's love. So iba po ang love na filial love na naramdaman po natin sa kapwa po natin, lalo na sa mga mag-asawa or magnobya. Iba po ang love na yon. So yung love na yon is very selfish sa totoo lang. No? Sometimes it become very selfish, no? Very possessive yan eh. No? Sometimes hindi siya nakaka-define or hindi siya nadidefine nung sinasabi nga ng 1 Corinthians 30, no? About love. No? So yung mga tinatawag na love, it's human understanding lamang. Pero ang binabanggit po ng ating Panginoon na love through the Holy Spirit is agape, meaning it's God's love. And God's love is extended to everybody no matter who you are. No, kahit ano ka man, kahit anong itsura mo, pangit ka man sa standard ng tao, hindi ka man kaaya-aya sa paningin ng iba, sa Panginoon, it doesn't matter. No? Nothing hinders the love that is there. Now, so therefore, this love na meron po ang ating Panginoon, ito pong gusto niya na meron din po tayo. Okay? So, bawat isa sa atin dapat sikapin natin na meron po tayo nito. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7? Love is patient. Okay? Ito yung kanina, no? Na hindi po ito kayang i-define ng love na nandun po sa mundo or sa tao, no? Kasi ang tao he loves the person because he or she has the interest on the person. So that's very selfish. Selfish actually ang pinaka doon na you love the person because gwapo siya, maganda siya,
or may pera siya, o may nagustuhan mo ang mga ginagawa niya, or ang galing niya magsalita or whatever, very selfish. Pero itong love na ito, it's godly love, and this love is patient. Okay? Love is kind. No? It does not envy. Right? It does not boast. It is not proud. Now, kung makita po natin, binabasa po natin ito karamihan sa mga nagpapakasal, because the same love na meron po ang ating Panginoon, dapat the same love na meron din po tayo. No po? Sa atin. Na ang pagmamahal po natin, hindi po nakabase sa kung may kukunin tayo o wala. Kumbaga, minsan gusto natin ng tao dahil marami siyang binibigay sa atin, ano po? No? Dapat hindi ganoon ang totoong love, no? Ang love is you like the person, you love the person, kahit na siya po ay wala pong may binibigay sa iyo, or siya po hindi kaaya-aya sa palagay mo. But this love is different than human love. Yun nga po sinasabi ko po, ano po? Iba po kasi yung love na meron ng ating Panginoon. He cares for us, and that is the love of God, no? So wala po siyang ibang interest but for our own good. Alright? So, sinasabi nga rito, it does not dishonor others. It is not self-seeking. Okay? It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Yan po yung godly love. Pag pinatawad ka ng Diyos, kalimutan niya kung anong mga pinagagawa mo. Kalimutan niya kung anong nagawa mo talaga. As in, na tanggalin niya ang record mo. Bad record mo, tanggalin niya yun. No? Ang problema sa love na sa tao, ang mali mo, naalala niya yun lagi, no? Naka-record sa kanyang utak. No? So sana po, no? Ang gusto po ng ating Panginoon, if you have the Holy Spirit, let the Holy Spirit help you remove the record of wrongs. Yung matanggal din ang mga bagay na kumbaga ay nagawa ng isang tao, no? So minsan sa mag-asawa, sa mga magnobya, malimit, no, na nag-aaway, and then maalala lagi yung mga nakaraan, maalala yung mga ganun, mga ganyan na sinabi. Ikaw nga dati noon ganito ganyan, no? Sinabi mo nga noon, di ba? Ganun tayo. Tao tayo di po ba? Pero ang gusto ng ating Panginoon, sana mag-ano po tayo, mag-develop, no? Mag-umangat ang atin pong level of love, no? And that love does not delight in evil. Hindi niya po nagugustuhan yung masama, no? But rejoices in the truth, no? It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, this love, kung ito po ay makopol sa pagmamahal na meron po ang isang tao, no, na filial love, it is almost a perfect love. Ayan. Now, kapag mahal mo ang isang tao, no, you protect the person. You trust the person. You hope for the person. You hope na ang lahat ng bagay maayos, ang lahat ng bagay ay gaganda pa, and you persevere. Ika nga, nagsisikap ka, naghihintay ka, no? Nagsisikap ka na ma-attain ang mga bagay na ito. So, this kind of love, brethren, is very important, because in 1 Corinthians chapter 13, ang binanggit po doon, lahat ng bagay mawawala. Tatlo lang ang maiwan. Di po ba? Hope, faith, and love. But the greatest of all is love. Kasi ang lahat ng bagay masolusyonan kung may pagmamahalan. Okay? Now, anong sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 5? And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. No? Sometimes sabi na din na yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, yun na nagtakip ng ating mga kasalanan. Sa totoo lang, sa dami ng ating mga kasalanan, tinakpan lang ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Ganon din po sa atin. No? Sometimes, you know, if you love the person, ika nga, no? Tayo naman, it will actually cover the
the weaknesses, no? And the mistakes, the wrongs, and the sins na nagawa po ng isang tao. Now, may isa pong binanggit si Apostle John na dapat nating bigyan ng pansin. Sabi niya, Beloved, no? 1 John 4:7-11. Beloved, let us love one another. Dapat magmahalan ang bawat isa. So, wag po nating abusuhin ang pagmamahal po ng ibang tao sa atin. Naalala ko po yung kwento na ito, itong verse na mismo na ito. Naalala ko itong kwento ng isang lalaki na nanliligaw sa isang babae, sa isang sister, at hindi talaga siya gusto ng sister. At kahit anong ligaw niya, ay parang walang pansin yung sister. So, ang sabi niya sa sister, dahil siya ay nagdadala din ng, leader din siya ng Bible study, so sabi niya sa sister na yon, sister, ang nakasulat po sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another. So, my question is, do you love me, sister? So, sabi ng sister, yes, brother, I love you with the love of the Lord. So, okay na sana, no? Pero, ang pagmamahal niya, pagmamahal pala ng Panginoon, hindi pala yung pagmamahal ng isang tao sa kapwa-tao. So, or sa opposite sex. No? So, tandaan din po natin, no, yung lalaki, ma-inlove sa isang lalaki, hindi po yun love. Wala po yun. Ex po yun. Ex. Okay? Ang babae, ma-inlove sa isang babae, ex din po yun. Hindi po yun love. No? Hindi po yun love. Yung babae, magkagusto sa lalaki, may posibilidad yun. May filial love pa po yun. No? Yung lalaki sa babae o ang babae sa lalaki, yan po. Normal po yun na nagkakainlaban ang lalaki sa babae at ang babae sa lalaki. Pero pag lalaki sa lalaki po, hindi na po yun pagmamahalan. Ano po? Wala po yan record sa Bible. Okay. So now, ang sabi ng ating Panginoon, for love is of God. Okay. Now, so you cannot justify love if it is against the will of God. Ayan. So, mga minamahal, kung ikay magmahal, dapat nasa standard din ng Panginoon if you go for the love of God. And everyone that love it is born of God. So, kung marunong ka magmahal, mga kapatid, ipinanganak ka sa Diyos. Wow. And, hindi lang yan, know it God. So if you know how to love, like the way God loves us, you are born of God and you know God. Now, sabi ng verse 8, He that loveth not, pag hindi ka raw marunong magmahal, knoweth not God. So pag hindi ka marunong magmahal, hindi mo nakilala Diyos. Mga kapatid, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. So, nauna na, before we love God, actually, God love us. No, kumbaga nakadesenyo na kung paano tayo iligtas ng Diyos. Gumawa na siya ng paraan. Nagkatawang tao siya para lamang na tayo'y mabuhay. Dahil nagkasala po tayo, lahat po tayo mamamatay. Kaya ang ating Panginoon napunta rito at namatay sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan, para naman tayo ang mabuhay. Ayan, yan po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ito po ang sabi ng verse 10. Herein is love. Not that we love God. Nakita po ninyo. Hindi actually sa totoo lang, no? Hindi yung tayo ang nagmahal sa Diyos. But rather, He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, meaning katubas or kapalit, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. Right? So, ang pagmamahal na ito is just bunga lamang ng pagkapanganak natin sa Panginoon. At
ang pagkakilala natin sa Panginoon. Right? So sabi ng verse 11, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Right? So sabi nga ng Biblia, dahil minahal nga po tayo ng Panginoon, sana po ay magmahalan din po tayo sa bawat isa. Okay? So we care for each other. We do things, no? Para naman po sa ibang mga kapatiran po natin. Alright. So go for tayo sa number 2, joy. Okay. Ang joy o ang kagalakan, ang sa Tagalog na version is katuwaan. Kaya lang yung word na katuwaan parang ano lang, no? Parang joke. Ano ang ginagawa nyo? Katuwaan lang po. Di ba? Pero mas maganda. Pero bira ka makarinig. Anong ginagawa nyo? Kagalakan lang po. Di ba? So, ang kagalakan mataas po yun. Yung pag sinabi mong katuwaan. Yung ano lang, yung parang barkadahan lang. Di po ba? Pero kung kagalakan, alam mo, galing yan sa Panginoon. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18? Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Now, dito natin makikita mga kapatid, it is not the will of God that you will be sad. It is not the will of God that you will be out of mood. No? Hindi po will ng Diyos na magpigati po tayo. Hindi po kalooban talaga ng Diyos na maghirap po tayo. Kagabi nga nagkaroon kami ng cell group sa mga leaders, at isa po sa mga nabanggit ay ang tungkol nga bakit napapadalan tayo ng mga minsan hindi magandang mga pangyayari. No, two things na maaring mangyari sa atin ang hindi maganda. Una, it is just but a natural flow of the circumstances. And the other one is it is because of what we have done. So sometimes, ang ating pong mga kapigatian, mga kalungkutan is a result of a wrong decision. Okay? A wrong choice. Wrong choice. So sometimes, pag sinabi nga po natin, yung nagsisi ako na itong napangasawa ko, it's a wrong choice. Yun ang napili mo eh. Di po ba? No? So ngayon, kung minsan may mga problema na dumarating sa buhay natin, dahil mali ang decision mo eh. Kagaya niya, for example, nagkapatong-patong mga utang mo, no? Hindi mo na malaman kung saan ka pupunta, no? Kung paano mo mabayaran, kasi nagkamali ka ng decision eh. Nagkapatong-patong tuloy ang problema mo. No? Kung nagkaroon ka ng wise decision, hindi ka darating sa ganung mga sitwasyon. So ganun po, no? Ang mga bagay. So God doesn't want us to be sad. Yun po ang isang katotohanan na sinabi. Sabi niya, rejoice always. Rejoice always. Now, however, our joy and our gladness is coupled always with prayer without ceasing. You never stop communicating with God. You never stop connecting with God. And at the same time, you never stop giving thanks. So in everything, you give thanks. No? Meron lang nagbigay sa iyo ng kahit na kunting bagay lamang, give thanks to God. No? Kung meron kang makain ngayong gabi, bukas, tanghali, give thanks to God. No? O kahit na kunti na lang ang pagkain para sa iyo, give thanks to God. And everything, give thanks to God. And even in our problem, in our troubles, learn how to give thanks to God. Why? Because you will not grow in abundance. Tandaan po natin, we always grow in a harsh environment. Sabi pa nga nila, I still calm sea. No, yung dagat daw na tahimik cannot produce a good mariner. Yan. So, yung tahimik na dagat, hindi po makakaproduce ng magaling na tagalaot. Or isang seaman. No? So, tandaan po natin, kahit po problema yan, pasalamatan mo sa Panginoon kung ikaw man nagbigay sa akin ito. Pasalamatan ko, allow me to learn from this. Allow me to have the benefit
of these things. Alright? So sabi po ng Romans 15:13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Okay? So, talagang gusto na Panginoon, if you have the Holy Ghost, you should learn how to have joy. Tandaan po natin mga kapatid, na being joyful is a character. Tandaan po natin, may tao talagang masayahin, di po ba? Pero talagang pinipili po natin na magiging masayahin. No? Sabi po ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. It has been repeated. Rejoice in the Lord always. And it was repeated. Again, I say rejoice. So that means, brethren, here is the thing that we forgot sometimes. We are not designed to be sorrowful. We are not designed to be sad. Tandaan po natin, nagiging masama ang mga pangyayari kapag tayo'y laging malungkot. Ayan. No? Kaya pilitin mong magiging masaya. Sabi pa nga mga kapatid sa pag-aaral, happiness is a choice. It's a choice. You can choose to be happy today. You can choose also to be sad. You can choose to be joyful and free. You can choose also to be angry. Di po ba? Pwede po talaga natin pilitin at piliin kung ano po ang dapat na mangyayari. Now, ito po ang isang magandang bagay, no? Na sabi pa po ng Panginoon sa Proverbs 15:13, paborito ko po itong mga verses na ito. A merry heart maketh a cheerful countenance. Hindi po ba na kapag masaya ka, iba yung itsura mo, iba yung tawag nga nila yan, aura. No? Kasi yun yung mapakiramdam sa'yo. Iba yung katuwaan, iba yung kasiyahan na meron ka, di po ba? Pero kapag malungkot ka, ang spirito mo is broken. At kitang-kita yan sa iyong mga mukha na kahit anong ngiti mo, lumalabas talaga ang sorrow. Now, tandaan po natin mga kapatid, na kahit na may dahilan ka para magiging sorrowful, but if you have the Holy Spirit, you can choose to have a merry heart. Marami pong benepisyo po ang pagiging masayahin. Kaya po piliin nyo po na lagi pong maging masaya, laging nakatawa, laging nakasmile. Kasi ayon po sa pag-aaral, no, ay kapag ikaw daw po ay mag-smile, halos 30% lamang ng iyong mga muscles ang iyong ginagamit. No? Pero kapag ikaw daw po ay malungkot, halos 70% ng mga nerves mo, ng mga muscles mo ay ginagamit ng iyong mukha. Ayan, kaya po mabilis kang tumanda. Ayan, mabilis kang mangulubot, mga kapatid. So, ito nga, matagal na ito na isulat. Ngayon lang po na-discover, di po ba? Anong sabi ng Reader's Digest? Laughter is the best medicine. So, learn how to be happy. Learn how to enjoy the day, mga kapatid. Huwag masyadong seryoso. Mabigat na nga ang problema natin. Mabigat ang problema mo, mabigat na trabaho mo, seryoso ka pa, disgrasya na. Okay? So, piliin po natin na magiging masaya. Dahil ang sabi po ng Proverbs 17 verse 22, everybody knows, this is my favorite verse, a merry heart doeth good like a medicine. Ngayon, imagine ka, yung science nagpatunay po nito. Totoo po yun. Ang isang taong masayahin, malayo sa sakit, matagal, mas delayed ang kanyang pagtanda, no? At the same time ay mabilis po siyang makarecover pag masayahin po ang isang tao. So a merry heart doeth good like a medicine, sabi ni Solomon. But a broken spirit drieth the bone. So mga minamahal, kung kayo ngayon ay malungkot, kayo ngayon baguhin niyo po ang pag-iisip niyo. You have no reason to be sorrowful kahit na meron. Kahit sabihin pa ng isip mo. Hindi, may dahilan ka, dapat malungkot ka ngayon, dapat galit ka ngayon, dapat no.
you can command your mind and your heart. You have no reason not to be joyful today. Why? Because God is good to you. Kahit ganun na lang po, mga kapatid, ang ilagay mo sa puso mo, magiging masaya po kayo. No? Kaya po, turuan po natin ng ating mga sarili na maging masaya. No? Ika nga, dito nga sa bahay, Gideon usually nagbanggit, ayoko nang malungkot. Gusto ko masaya ang lahat. Di ba? So, ganun din po ang sikapit po natin. No, tandaan po natin, hindi po basta lang nangyayari na masaya lahat. Masaya. Ginagawa po talaga ito. Sinisikap na gawin talaga. You made steps. Alright? Now, number 3 na i-discuss po natin. Let's go for peace. Ayan. No, kapayapaan. Mahalaga po ito. Alam po ninyo mga kapatid, marami pong namamatay sa absence of peace. No? Hindi lang po sa physical na gera, but rather by emotional and psychological effect ng isang tao. Kapag wala po siyang kapayapaan, bagsak na po ang lahat. In fact, how could you be happy if you are not peaceful? That's almost impossible. So tandaan po natin mga kapatid, anong sabi po ng Biblia, ang peace, ito po isang bagay no, na akin pong sasabihin po sa inyo. Ang kapayapaan ay wala o hindi po makakamtan sa mundong ito. Sabi pa nga ng Panginoon, ang kapayapaan, ang lahat ng tao sisigaw ng kapayapaan, kapayapaan. Di ba may kanta pa nga yan, kapayapaan. Di ba? May kanta pa yan. Pero wala po. Hindi mo po makuha dito sa mundong ito. Ang sabi po ng Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Now, how could you have a perfect peace if your mind is stayed in God? Oh, di ba? Sabi ng Bible, no? Kapag gusto mo ng kapayapaan, perfect peace, let your mind stay in God. No? Because He trusts in you. So if your mind is in God and you trust in God, brethren, you will have peace. Subukan ninyo yung mga tao dyan na nagpapanik na dahil sa COVID o sa ano, di po ba? Parang hala, ano nang gawin natin? Pero subukan nyo naman yung mga tao may Panginoon. Hindi naman siya sinasabi natin na bahala ka na lang sa buhay mo kung ano dyan, bahala ng Panginoon. Hindi po natin ina-adhere ang ganong klaseng mga principles in life. Ang sa atin po, we do our part, but if you trust God, you have peace. And di po ba? Sa mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon dyan, iba ang kapayapaan na meron po tayo. Ang sabi po ng Philippians 4, verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Now, alam po natin mga kapatid, itong sinasabi na anxious, which also a word forming anxiety, or meaning you are worried for nothing. You are worried for nonsense. You just feel things. No? Kaya minsan may mga bagay na gusto po natin yung mga bagay na ito, hindi po natin makakamtan, and then we are very sad. No, sabi pa ang payo po dito, kung palagay mo wala kang kapayapaan, alamin mo ano yung bumabagabag sa'yo. Yun po number 1 na rule. Tingnan po natin, bakit ka nga ba nagiging worry? No? Kasi sometimes meron po tayong anxiety, which will lead to depression in some other people. But if we have anxiety, brethren, sometimes hindi po natin maintindihan, bakit nga ba worried ka? Ang gawin mo is alamin mo, bakit ka nga ba worried? Ano bang nangyayari? So alamin mo yun isa-isa mga kapatid. And then, after you know it, bring it into prayer with supplication and thanksgiving. Okay? So pasalamat ka na. So ibig sabihin, pag nag-pray ka ngayon, meron kang thankful spirit, or in your heart that you believe you are giving thanks to God because God will make or will do what you requested. No? Kaya sabi nga, let your request be made known to God. Now, alam po natin mga kapatid, marami po sa atin nagpipray, alam po natin, ang mga request po natin, hindi po nakarating sa Diyos. So, if you pray, you need at least kahit maiksi lang, pero dapat nakarating talaga sa presensya ng Diyos. No? And the peace of God,
who surpasses all comprehension. Pag meron po kayong kapayapaan ng Diyos, no? Hindi mo rin yun maintindihan bakit payapa ka eh. Sa totoo lang. No? If God will give you peace, no, sabi hindi mo rin maintindihan, bakit ang sarap ng pakiramdam ko ngayon? No? No? Parang payapa ako. No? God will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Now remember this, what makes you unpeaceful is your heart and your mind. So guard your mind, guard your heart. Because if you cannot guard your heart and your mind, your emotion and your logical thinking, your rational being, a rational being, mga kapatid, magkakaroon po kayo ng kaguluhan sa isip, confusion. Okay? Confusion po ang mapupunta sa inyo at magkaroon po kayo ng anxiety. Alright? So, ang gawin lang po natin dito is come to God and let the peace of God. Remember, nobody can buy peace for you. So only you and your relationship to God that you can ask for that peace. No? Sabi pa ng ating Panginoon, let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Nakita niyo po ba na yung kapayapaan lagi is always in line with your connection to God, and then how you're being thankful to God? Because if you are thankful to God, brethren, yung pakiramdam mo na mabigat, magbabago yan eh. And it is also a declaration that God will do what you prayed. Okay? Now, anong sabi ng ating Panginoon sa John 14:27? Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Now, take note, the world cannot give you peace. No way. There are so many people get confused. There are so many people na nagkamali na po ng kanilang decision. They thought that the peace is having money, having property, having good job, having all the honor. Pero hindi. Marami po ang naka-attain ng napakaraming sinabi ng mundo. We are very successful man, but they end up cutting their own life. So, brethren, where is the peace? The peace is not in the world, but Jesus said, the peace I give unto you is the peace that the world cannot give. So let the peace. So sa mga bisita po natin, mga kaibigan po natin na nakahook ngayon sa atin, kung wala pong kapayapaan ng puso po ninyo, try this recipe. Try this recipe. Let the peace of Christ rule in your heart. Allow Jesus Christ to be in your heart and be the Lord of your heart, so that your life will be aligned with the will of God. And if you are under the will of God, troubles, mistakes can be avoided. And those that triggers sadness and sorrow. So, anong sabi ng ating Panginoon? Ang payo niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, wag daw po tayong magumilihan. Sabi, you notice that this is also the opening of the John chapter 14. Let not your heart be troubled. You believe in God. You see? Nakita po ninyo? So, if you believe in God, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. And because God is a victorious God. Last po natin na i-discuss ngayong gabi, bago po tayo matulog, patience. Ayan, kailangan ng patience. Ngayong mga panahon, patience po talaga ang atin pong kailangan na gawin. So, anong sabi po ng Psalms 37 verse 7? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret
because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Yun na anong sabi rito ng Psalms. No? Sa Panginoon ka magpahinga. At hintayin mo ang kanyang galaw. Wag kang ika nga ay malungkot o wag kang magdabog dahil yung mga masasama ay nagpa-prosper. Maghintay ka. Dahil ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay. So, just wait upon the Lord. Ang sabi ng Revelation 14 verse 12, brethren, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, patience is a virtue. Kailangan po natin ito bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Kung wala po tayong pasensya, mga kapatid, maaga po tayong bibigay. Tandaan po natin yan. Habang sa pasama ng pasama ang mga kalagayan natin, mga problema natin patong-patong, patience. Pabain din po natin. Sabi pa nga, if you, ang patience actually na definition dito ng Panginoon are those people is the act of keeping the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Meaning, hindi po tayo bumibitaw. Kahit na lost, parang feeling mo lost hope, hindi tayo bumibitaw sa salita ng Diyos. Hindi tayo bumibitaw sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi tayo bumibitaw sa lahat ng mga problema, mga kapatid, at maging sa mga kabigatan na meron tayo. That's the patience of knowing the Word of God and having faith in Christ that God, sooner or later, He will bless us. And sabi pa ng James, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Ang patience dito, pinakamalagay, hindi lang yung pasensya sa ating mga sarili, mga kapatid. Kung titingnan po natin lagi na ang pagdating ng ating Panginoon. So kahit tayo mga minamahal, anuman ang mga problema na pinagdadaanan mo ngayon, just be patient because the most important thing anyway is when the Lord comes, you will be with Him. That's a very wonderful promise ng mga kapatid na hindi dapat tayong mag-worry. Wala ka nang makain, don't worry. No? Anyway, God will supply your needs, but the best thing is God will come very, very soon. Now, behold, sabi niya, the husbandman waited for the precious fruit of the earth. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? Na ang isang farmer, marunong siya maghintay ng bunga mula sa lupa na kanyang itinanim. Kasi wala nga pong automatic na bunga. Ano po? But, sabi niya, and hath long patience for it. Alam niya, pag nagtanim siya, hindi walang farmer na pagtanim mo ngayong araw, bukas hindi dapat ang aking mga pananim may mga bunga na yan. Wala, sira ulo yun. Nasiraan na yun ng bait, mga kapatid, kapag yun ang taong yun. Pero yung isang tao na isang farmer, he has patience until he receives the early and latter rain, mga kapatid. So, ano ang on a farmer's point of view, the early rain is the rain before magtanim. And then magkaroon ng araw, and then the latter rain is the start of another sowing. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang binabanggit po dito sa Bible na early and latter rain and may patience, ang ating Panginoon po maghihintay sa iyo. Naghihintay po siya ng mga mananampalataya. Naghihintay po siya sa bawat isa sa atin ngayon. Siya po, mahaba po ang kanyang pasensya. Dahil kung tutusin, matagal niya na dapat sinara ito. Thank God na naabutan pa po tayo, na makarating po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sa mga meron po mga kapatiran at mga bisita po namin na nakikinig ngayon, hindi pa po kayo nakalapit sa Panginoon, panahon nyo na po ito na lumapit sa Panginoon because the patience of God, pinapahaba na lang ng Panginoon. Because tinatanggap niya ang early rain, which is the day when the Holy Ghost was poured out sa early Christians, but He will pour it out again in the latter as a latter rain in our time.
So ngayon mga kapatid, ano ang hihintayin ninyo? Huwag po kayong magpatumpik. Huwag po kayong magiging kampante. Ang hintayin po ninyo ngayon at asahan po ninyo at hingin po ninyo sa Panginoon is the latter rain, which is the Holy Ghost for you in the last days. Yung latter rain po, ibig sabihin, before and after or just ika nga ay nung ang Panginoon ay nag-iwan sa mga apostol, that was the early rain and it happened. But before He will gather the elect, there will be another rain. We expect that. And if you want to participate that, start it right now. Change your mind. Change your heart. Decide for God right now. Dahil sabi pa ni Apostle James, be ye also patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Napakaganda nito na pangako, mga kapatid. At isang bagay na motivation po sa atin. Mahirap man ang buhay, sige lang. Malapit, dumating na ang Panginoon. Tuloy lang sa trabaho. So mga minamahal, ngayong araw, ngayong gabi, baguhin po natin ang ating mga pananaw sa buhay. Just expect the goodness, the blessings from the Lord. Ano man ang iyong mga pinagdadaanan, mga kapatid, tandaan ninyo, maghintay ka lang. Darating at darating. Alam ninyo, mga kapatid, kapag ikay patuloy na magtrabaho sa Panginoon, may madaanan ka mga kabigatan, mga kahirapan, mga problema. At the end, God will restore you. He will raise you up. He will bless you. And He will let you be known to the people. Why? Because you establish your heart and you became patient in all of the storms in your life. Ang ilagay mo lang sa isip mo, no matter what, I want to be with Jesus when He comes again. Praise the Lord. Tonight, brethren, as I pray for you, and as we all come to Jesus, I would like you to come with a humbleness of hearts right now. Seek God. Connect to God right now. He is here. He is there wherever you are. And the Holy Spirit, He will give it to you. Ibigay po yan ng Panginoon. Ngayong gabi, simulan mo na ang paghingi sa atin. Let us come to the presence of the Lord. As I pray for you, join me in worship. Join me in thanksgiving. Join me in the declaration of victory. Join me in the declaration of healing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come to Jesus right now. Let your heart be changed right now. That the Holy Spirit shall be in your heart and the peace of Jesus shall rule in your heart. Hallelujah. Yes, Lord. Humble your heart. Give thanks to God. Bless Him. Hallelujah. Claim your promises tonight. Your healing, your deliverance, and your blessing. Hallelujah. Let the love of God shall be in your heart tonight. Surrender your heart right now. Let the humbleness be on you tonight. Oh, let your heart know how to love your brethren. Tonight, hallelujah, God is able. Hallelujah. Oh, that great Father in heaven. Tonight, God, hallelujah. We come to you, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siya niya magbigay sa amin
ng pagmamahal, kagaya ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, bless your people tonight. Even those, our visitors, mga nakakonek sa amin, hindi namin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi namin alam ang kanilang mga problema. Hindi namin alam ang kanilang mga kabigatan. Hindi namin alam, Panginoon, ang mga karamdaman na meron sila. Pero ngayong gabi, alam namin, Panginoon, hallelujah, na ikaw ay nandoon at alam mo kung ano ang mga magandang bagay na para sa kanila. Lord, tonight, hallelujah, let there be love, let there be joy, hallelujah, let there be patience, oh God, hallelujah, let there be gladness, oh Lord, in every heart tonight, hallelujah, allow us, Lord, to know and to see thy glory, hallelujah, visit every heart tonight, God. Go to every corners of their houses and bless and give them peace. Let the peace, Lord, hallelujah, comes from you shall reign in our life, in our family, in our church, in our work, hallelujah, wherever we are, in our heart, God. Oh, glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Let the love of God be filled tonight. Embrace Him. Let God embrace you tonight. Hallelujah. Let there be light, hallelujah, in this darkness. Let there be healing in all this sickness. Hallelujah. Let there be protection in all the dangers that we have tonight. As we claim it, Lord, hallelujah. Nothing can defeat your church. No one can defeat your people, Lord. Hallelujah. Not even this virus, Lord, can ever touch your people. Tonight, we claim the victory. We claim the healing, the deliverance, Lord, hallelujah. And the blessings, Lord, hallelujah. Tonight, in your name, Jesus Christ, we claim it. Hallelujah. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we clap our hands to Jesus tonight? Praise the Lord. He is good. He is mighty. And He is powerful. Praise God.